Londres, Mayo 1900, naraan siyam na putsyam ipinatawag ni Ministro ng Pananalapi Gordon Brown ang media at inanunsyo ang makasaysayang desisyon. Ibebenta ng United Kingdom ang halos kalahati ng pambansang yaman, 375 tonelad ng ginto na inipon sa maraming henerasyon. Opisyal, ang desisyon ay moderno at makatuwiran. Ang ginto ay nakaimbak lang sa vault at walang kita, habang ang government bonds ay may taunang interes. Kaya simple ang plano. Ibenta ang ginto ni Lolo at ipalit ito sa mga modernong pera. 40 sa dolyar, 20 sa yen, at 40 sa bagong labas na euro na 4 na buwan pa lang. Para sa 300 milyong Europeo, simula ngayon ay euro na ang kanilang iisang pera, mula grocery shopper sa Pransya hanggang bangker sa Alemanya. Totoo ang gobernador ng Bangko ng Inglaterra dahil para sa kanya, ang ginto ng bansa ay insurance laban sa sakuna, hindi investment. Hindi siya pinakikinggan ni Brown. Mas malala, bilang baguhan, ipinahayag niya agad sa publiko ang buong schedule ng bentahan 2 buwan bago ito na hindi pa nagawa noon. Nauna pa nagbenta ang merkado at bumagsak ng 10 ang presyo bago ang unang subasta. Tandaan ang kwento ng insurance, babalikan natin yan. Pero ang hindi pa alam ni Gordon Brown ay pinili niya ang pinakamasamang panahon sa makabagong kasaysayan para magbenta. Malaking pagkakamali ito na pinangalanan pa ng mga merkado at nagdulot ng malaking gasto sa mga Briton. Sasabihin ko ang eksaktong halaga mamaya at magugulat kayo. Higit sa lahat, tinatanong ng kwentong ito, ano ang tunay na nagpoprotekta sa inyong pera? May 2 kampeon na naglalaban para sa titulong iyon. Sa kabilang banda, isang 5,000 taong gulang na metal mula sa pagsabog ng bituin ang iniipon ng pinakamakapangyarihang bansa sa kanilang mga vault. Isang pera na isinilang 16 na taon nang nakalipas mula sa code ng hindi kilala, paulit-ulit nang idineklarang patay ng media, ngunit laging muling nabubuhay ang Bitcoin. At sa 2025 sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nagharap ang dalawang ito sa parehong sandali sa gitna ng parehong unos sa pananalapi at isa lang ang nanatiling nakatayo. Pero paano nga ba nananatiling nasa trono ang isang simpleng sinaunang dilaw na metal? Bakit ang pinaka-revolusyonaryong pera sa loob ng maraming siglo ay bumagsak sa pinakamasamang panahon? At higit sa lahat, alin sa dalawa ang tunay na karapat-dapat na magprotekta ng totoong yaman? Kamusta, entrepreneur mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, pagpapasyahan natin ang pinakamalaking debat sa pananalapi ng ating panahon. Ginto, laban sa Bitcoin. Isa itong kwento ng hari, pagbagsak at muling pagkabuhay. Kasama rin ang pagtataksil, nawalang yaman at muling pagkabuhay na may aral na maaring baguhin ang pananaw mo sa pera. Para maintindihan ang laban, dapat kilalanin muna ang kasalukuyang kampeon na matagal nang namumuno. 5,000 taon na ang nakalipas, bago pa magkaroon ng mga bangko, bago pa magkaroon ng mga papel na pera, ipinapalibing na ng mga paraon ng Ehipto ang kanilang sarili kasama ito. Ginagamit din ito ng mga Romano para bayaran ang kanilang mga legion. Tumawid ng mga karagatan ang mga imperyo ng Espanya para dito. Sa bawat panahon, sa bawat kontinente, pinili ng mga tao ang parehong metal para pag-imbakan ng kanilang yaman. Ang metal na ito ay ginto. Bakit na ba ang metal na ito at hindi iba? Nakakabighani ang sagot. Literal. Hindi ito galing sa daigdig kundi sa kalawakan. Malalaman ninyo kung bakit kapag binalikan natin ang nakaraan. Lahat ng ginto sa mundo ay nagmula sa isang kosmikong sakuna. Ang banggaan ng 2 neutron star ay isang napakabagsik na pangyayari. Sa madaling salita, ang ginto sa inyong singsing ay mula sa pagsabog ng bituin bago pa ipinanganak ang daigdig. Kaya walang sinuman ang makakagawa nito. Ang mga alkemista ay gumugol ng maraming siglo sa pagtatangkang gawing ginto ang tingga. Lahat sila ay nabigo. Ang gintong umiiral ngayon, yun na ang lahat ng magkakaroon tayo. At ang dami ng ginto na mayroon tayo ay kakaunti lang talaga. Kahit gaano pa ito kabaliw pakinggan, lahat ng ginto ng sangkatauhan mula sa minahan, kayamanan at sentral na bangko, kasya lang sa isang kubo na may 22 metrong gilid tulad ng ginto ng Bangko ng Pransya. Mas mababa ito sa gusaling may 8 palapag, kaya mahalaga ito. Bihira ito, halos imposible at hindi nasisira. Ang bareng ginawa 2,000 taon na ang nakalipas ay kumikislap pa rin. Ang ginto ay may kakaibang kapangyarihan. Kapag bumagsak ang lahat, ito ang tumataas, kahit sa digmaan, pagbagsak ng ekonomiya o hyperinflation. Sa bawat sakuna, habang nawawalan ng halaga ang pera, ang may ginto ay nakakaraos. Kaya ito ang pinakamatibay na taguan ng halaga. Mag-ingat, dito sumisid ng saya ang kwento. Naranasan din ng hari ang mga pagsubok at ang pinakamabigat ay tumagal ng 20 taon. Enero 1980, pagkatapos ng dekada ng mataas na inflasyon, umabot sa $850 kada onsa ang ginto. Pagkatapos, tinaasan ng Bangko Sentral ng Amerika ang interest rate para labanan ng inflasyon. Bumagsak ang ginto, nawala ng 70% halaga at nabaon sa halos 20 taong pagkatangga.
Pagsapit ng dekada 90, wala nang may gusto nito. Tinawag ito ng mga ekonomista na barbarong relikya, isang labi ng nakaraan na hinatulan na ng makabagong panahon. Ang sukdulang simbolo ng pagbalewala ay dumating noong 1900 Dahil kumbinsido ang United Kingdom na tapos na ang panahon ng ginto, ibinenta nila ang kalahati ng reserba nilang $375 tonelada sa presyong $275 kada onsa, pinakamababa sa 20 taon. Sa mga sumunod na taon, patuloy na tumaas ang halaga ng ginto sa loob ng 25 taon. Ang bentang ito ay itinuturing ngayong pinakamasamang operasyong pinansyal ng mga sentral na bangko. Tinawag pa itong brown bottom hango sa ministro na nag-utos nito. Yan ang kaakit-akit sa ginto. Maaring abutin ng 20 taon na parang natutulog ito, maliitin o pagtawanan ng eksperto pero hindi kailanman nawawala ang halaga at laging bumabalik. Kahit bumili noong pinakamalalang panahon noong 1900 at 80 mago pa rin ang puhunan ng higit 6 na beses. Tingnan nyo kung nasaan na ang ginto ngayon. Noong 2025 dulot ng pandaigdigang tensyon, ang ginto ay tumaas ng mahigit 60% at nakabasag ng 50 record. Noong Enero 2026, naabot nito ang makasaysayang tuktok na $5,500 at $89 kada onsa kasama ang pinakamabilis na pagtaas ng $1,000 kailanman. Nag-iipon ng mahigit 1,000 tonelada bawat taon sa loob ng 3 taon ang mga sentral na bangko sa buong mundo. Kung ang mga pinakamaingat na institusyon ay nagpoprotect ng bansa gamit ang dilaw na metal, hindi ito aksidente. Narito ang hari, 5,000 taon ng matatag na paghahari, dumaan sa disyerto at mga peklat, mas mataas pa ngayon. Labinsiyam, 10 taon matapos ibenta ni Gordon Brown, nagkaroon ng pinakamalalang krisis pinansyal mula 1,920. Pinabagsak ng mga bangko ang sistema, iniligtas ng estado gamit ang buwis at nawala ang tiwala ng tao. Sikat ang insurance laban sa sakuna at maraming naghahanap nito. Sa gitna ng kaguluhan, si Satoshi Nakamoto ay nagpakilala ng revolusyonaryong ideya. Isang pera na walang bangko, walang estado at walang sinumang kumukontrol dito at limitado lang sa 21 milyong unit magpakailanman. Isipin mo ang cake na hinati minsan lang sa 21 milyong piraso. Walang sinuman, gobyerno, bangko sentral o bilyonaryo ang makakadagdag pa rito. Nakatatak ito sa code. Para maintindihan kung paano ito matatag kahit walang bangko, isipin mo ang malaking talaan ng account na kinokopya sa libu-libong computer sa buong mundo. Para mandaya, kailangan baguhin lahat ng kopya sabay-sabay. Sa parehong segundo, imposible ito. Iyan ang tinatawag na blockchain, ang ligtas ng Bitcoin. Dapat tayong maging tapat, dala ng Bitcoin ang totoong revolusyon gamit ang mga sandatang wala ang ginto sa 5,000 taon tulad ng matematikal na kakulangan. Tandaan, bihira ang ginto pero nakakakuha pa rin tayo ng 3,000 tonelada kada taon at patuloy na lumalaki ang imbakan nito sa buong mundo. Bitcoin ay limitado sa 21 milyon magpakailanman. Mas bihira pa ito kaysa sa hari. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng pananalapi. Ang pangalawang sandata ay transportasyon. Kung tatawid ka ng hangganan na may $100 milyong na ginto, kailangan mo ng armored truck, armadong gwardya, customs deklarasyon at swerte. Sisisimulan natin ito sa isang nakakagulat na pangyayari. Kahapon ng 3:00, isang armored van ng National 17 sa pagitan ng Aras at Lens ay inatake ng grupo ng 4-5 katao gamit ang pampasabog. Nakamaskara at armado, nag-setup ang mga magnanakaw ng hadlang sa kalsada para pabagalin ang armored van. Pinasabog nila ito at ninakaw halos lahat ng laman. Sa Bitcoin, ang kayamanan mo ay kasya sa 12 salita lang na tandaan mo. Parang code ng vault nang ikaw lang ang nakakaalam. Kaya nitong tumawid sa kahit anong hangganan ng mundo sa ilang minuto at sentimong bayad. Ang ikatlong sandata ng Bitcoin, sa teorya, ay hindi ito masamsam. Kung ikaw mismo ang may hawak ng iyong mga susi, walang estado ang pwedeng mag-freeze ng iyong Bitcoin sa pamamagitan lang ng isang kautusan. Ang ginto, sa kabilang banda, ay nasamsam na noon sa kasaysayan. Noong 1933, inutusan ng Amerikanong Pangulong si Roosevelt ang mga mamamayan na isuko ang kanilang ginto sa estado, kundi ay makukulong sila. Sa Bitcoin, imposible talagang ipatupad ang ganitong kautusan at hindi lang ito teorya. Sa mga bansang tulad ng Argentina, Liban at Nigeria, lumipat ang buong populasyon sa Bitcoin para protektahan ang kanilang ipon dahil sapat na ang isang telepono kung saan hindi abot kamay ang isang gold bar. Ginawang legal na pera ito ng El Salvador noong 2021. Narito ang hamon. Mas bihira, mas madaling ilipat at mas mailap kaysa sa ginto. Dapat manginig ang hari sa papel, ngunit hindi madali ang landas ng Bitcoin. Mula nang ipinanganak, 462 beses nang idineklarang patay ito ng pandaigdigang media. 4,472 obituaryo na pinirmahan ng mga Nobel Prize winner, bilyonaryo gaya ni Warren Buffett at pahayagan tulad ng Forbes at Bloomberg.
Pero 3 sa mga pagkamatay na ito ang mas naging marahas kaysa sa iba. 3 beses na naniwala talaga ang buong mundo. Ang unang pagkamatay ay naganap noong 2014. Noong panahong iyon, halos lahat ng transaksyon ay dumadaan sa isang plataporma, ang Mt. Gox. At ang platapormang ito ay bumagsak sa isang napakalaking iskandalo kung saan 850,000 bitcoins ang nawala. Bumagsak ang bitcoin mula 1,200 hanggang mga $200 bawas ng 80%. Isinulat ng media ang unang nekrologo, ngunit nakaligtas at bumangon ulit ito. Noong 2017 bumalik ang kasiyahan, halos umabot sa $20,000 ang bitcoin. Pagkatapos, pangalawang pagkamatay noong 2018, pumutok ang bula at nagsimula ang crypto winter. Bumagsak ang bitcoin sa $3,200, bawas ng 80% ulit. Noong 2022, bumagsak ang FTX, isa sa pinakamalalaking plataporma sa mundo na pinamumunuan ni Sam Bankman-Fried, dating golden boy ng crypto na ngayon nakakulong dahil sa panlilinlang. Nagkaroon ng matinding takot, bumagsak muli ang bitcoin sa ilalim ng $16,000. 3 malalaking pagkamatay, 3 muling pagkabuhay, at sa bawat pagkakataon ay may bagong record na naitatala pagkatapos. Iyan ang nagbunsod ng kanyang alamat at matibay na paniniwala ng mga taga-suporta. Isang asset na naligtas sa 472 na paglilibing ay sa huli masasakop ang lahat. At noong Oktubre 2025 tila narating na talaga ang tagumpay. Naabot ng Bitcoin ang pinakamataas nitong halaga sa kasaysayan, mahigit $126,000. Sa pagkakataong ito, mukhang handa na talagang palitan ng digital na ginto ang totoong ginto. Dahil hindi na lang mga masugid na geek ang naniniwala rito, kundi pati na rin ang mismong financial establishment ang sumali na sa laro. Ang BlackRock, ang pinakamalaking tagapamahala ng asset sa mundo, ay naglunsad ng sarili nitong Bitcoin Fund. Sa ilang buwan, umabot sa dolyar, 70 bilyon ang pondong ito at naging pinakakumikitang produkto sa buong kasaysayan ng BlackRock. At hindi lang yon. Noong Marso 2025, gumawa ng hakbang ang Estados Unidos na hindi inaasahan ilang taon lang ang nakalipas. Lumika ang bansa ng isang estratehikong reserba ng Bitcoin at nagsimulang mag-imbak nito bilang pambansang asset, eksakto ang katulad ng pag-iingat nila ng ginto sa kanilang mga vault mula noon pa man. Opisyal na pumasok ang naghahangad sa hanay ng mga hari, ngunit may tunay na pagsubok ang kasaysayan. Unang beses, sabay haharap sa unos ang hari at ang naghahangad sa harap ng mundo, at magugulat ang magkabilang panig sa resulta. 2025, 2026 sumabog ang mga tensyon sa ekonomiya at geopolitika, laganap ang kawalang katiyakan at isa ang tanong ng mga mamumuhunan sa buong mundo. Saan dapat ilagay ang pera para ligtas? Magkaiba rin ang reaksyon ng dalawang kampeon. Ang ginto naman, pumapaimbulog. 60% sunod-sunod ang record, makasaysayang tugatog habang bumabagsak ang Bitcoin. Mula dolyar, 126,000 noong Oktubre 2025, bumaba ito ng halos 50% sa humigit kumulang 60,000 pagsapit ng tagsibol 2026. Ang mga bumili sa tugatog ay nakita ang kalahati ng kanilang puhunan na naglaho sa loob lamang ng ilang buwan. Paano mo ipapaliwanag ang ganitong biglang pagkakaiba sa parehong panahon at krisis? Sagot, pagbabago-bago. Bitcoin ay 4 na beses na mas pabago-bago kaysa ginto. Parang roller coaster na may seatbelt, may thrill sa pag-akyat pero walang sasalo pagbaba. Ang pagbabago-bagong ito ay parang tabak na may 2 talim. Ito ang dahilan kung bakit may yumaman noong 2017 at nalugi noong 2022. Magandang pangarapin pero mahirap kung mag-iingat ka. Kailangan nating maging tapat. Ayon sa ulat ng BlackRock, sinuri ang ugali ng dalawang asset sa panahon ng krisis at lumabas na sa unang 10 araw ng panik, mas mahusay na proteksyon ang ibinibigay ng ginto. Sa 60 araw kadalasan, mas malakas bumalik ang Bitcoin. Ginto ang unang sumasalo ng dago, pero Bitcoin ang nabibigay gantimpala sa matiyaga at matapang maghintay. Kaya gawin natin ang paghahambing punto por punto ng walang daya. Sa usapin ng pagiging bihira lamang ang Bitcoin. Ang 21 milyong ito ay nakatatak na magpakailanman, maliban na lang kung biglang lumitaw mula sa kung saan si Satoshi Nakamoto ang tagapagtatag nito, habang ang supply ng ginto naman ay patuloy na nadaragdagan taon-taon. Sa transportasyon, lamang ang Bitcoin na may pribadong susi kumpara sa armored truck. Pero sa tagal at tiwala, mas panalo ang gintong 5,000 taong napatunayan na sa mga pagsubok kaysa sa 16 na taong pag-iral ng Bitcoin. Sa usapin ng otonomiya, lamang din ang ginto dahil ang isang barya ay tumatagal na mga siglo sa isang drawer kahit walang kuryente, walang internet at walang password. Samantalang, napakaraming yaman sa Bitcoin ang nawala na magpakailanman sa mga nakalimutang hard drive. Napatunayan ang kahalagahan nito sa panik noong 2025 kinumpirma ng mga sentral na bangko sa mundo na patuloy silang nag-iipon ng dilaw na metal. Sino talaga ang nanalo sa digmaan? Sa totoo lang, hindi sila magka-level, bagay na ayaw tanggapin ng magkabilang panig. Ang Bitcoin ay batang revolusyon sa pananalapi at matalinong pustahan para sa mga handang makita ang puhunan na mabawasan ng kalahati habang hinihintay na tumripel.
Ang ginto ay hindi isang relikya, isa itong 5,000 taong gulang na siguro para sa mga gustong siguraduhin na andyan pa rin ang kanilang pera bukas ng umaga anuman ang mangyari. Dito nakatago ang aral sa negosyo ng kwentong ito. Alalahanin si gobernador ng Bangko ng Inglaterra sa simula ng video. Binalaan niya si Gordon Brown. Ang ginto ay hindi naroon para kumita, naroon ito para magbigay ng seguridad. Napagkamalan ni Brown ng dalawa at ito ay nadulot ng pagkalugi ng bilyon-bilyon sa kanyang bansa. 25 taon ang lumipas, milyon-milyong tao ang nagkamali sa kabaliktaran na paraan sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang ipon para sa seguridad sa isang spekulatibong asset. Nagbenta sila dahil sa takot at nagbayad ng napakamahal na halaga. Ang pinakamahal na pagkakamali na maaari mong gawin sa iyong pera ay hindi ang pumili ng maling panig, kundi ang pagkalito sa pagitan ng isang pustahan kahit na maganda at isang insurance. Ang ginto, ito ang itinatabi natin para makatulog ng mahimbing. Ang Bitcoin, ito ang itinatabi natin para mangarap ng malaki. May kanya-kanyang lugar pero hindi kailanman dapat ipalit ang isa sa isa pa. Hindi ito naunawaan ng Disney nang subukan nilang palitan ng Netflix at nag-invest sa isang mapanganib na digmaan na nagdulot ng 30 bilyong pagkalugi gaya ng ipinapakita sa video.